Hello po mga kapatid. Good morning sa inyo lahat. Tayo po ay makikinig at magbabasa na naman ako ng salita ng Diyos para sa inyo. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo ko tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat Lord. Una sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman po ng aming mga buhay o Diyos. Salamat sa pagkakataong ito dahil kami na naman makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Maraming salamat po Lord. Thank you Father God. Thank you dahil alam po namin nakasama ka namin sa pag-aaral namin ito Lord God. Salamat po Lord God. Alam ko pong sasamahan mo po kami, tuturuan at gagabayan. Kaya inaangkin na po namin na tagumpay ang aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi na Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Magandang umaga po ulit sa inyo mga kapatid. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Mga kapatid, natapos natin ang chapter 29 na makikipaglaban na itong mga Pilisteo sa Israelita, sa mga Israelita, pero pinaalis itong si David dahil ayaw ng ibang pinuno na makasama nila itong si David. Baka sila pa raw ang atakin nito. Kaya sila ay sinabihan ni Haring Akis na umalis na lamang sila, bumalik na sila doon sa lupaing ibinigay sa kanya. Kaya dito po sa chapter 30 ngayon mga kapatid na may pamagat na ang pakikipagdigma sa mga Amalekita. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito mga kapatid, chapter 30 verse 1. Ikatlong araw na ng sina David ay makabalik sa Ziklag mga kapatid. Samantalang wala sila, sabi dito, samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa mang, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda, bata. Na dumating nga sa sina David, sinunog ng mga, sabi rito, nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ng paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiyak. Pinihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Inatakpo ang lugar nila mga kapatid nila David kung saan sila naninirahan. Kaya sila po ay nag-iyakan. Sabi po dito, verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. At dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po ba sila? Tanong ni David sa ating Diyos. Sige, habulin mo, sabi rito, sige habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at maliligtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita. Sabi rito, kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon
400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan may nakita sila isang kabataang Ehipsyo. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol na pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang kalakasan. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. Tinanong siya ni David, "Sino ang Panginoon mo at taga saan ka?" "Ako po'y Ehipsyong alipin ng isang Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Nilusob po namin ang teritoryo ng mga," sabi rito, "Kereteo sa timog ng Juda at ang teritoryo ng angkan ni Caleb. Sinunog pa po namin ang buong sigla." Sagot nito, mga kapatid, "Maaari mo ba kaming samahan sa mga tulisang iyon?" Tanong ni David. "Kung ipapangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos na ako'y hindi ninyo papatayin ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita." Sagot ito ng Ehipsyo. Itinuro nga ng alipin ng kampo ng mga Amalekita. Nakita ni David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y masasayang nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan. Nagpapasasa sila sa kanilang mga nasamsam sa Filista at Juda. Kinaumagahan nilusob sina, sabi rito, kinaumagahan lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita. Hanggang gabi, wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David. Isa man sa kasamahan nila'y walang nabawas. Sabi dito, matanda't bata maging sa kanilang mga anak. Nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. At sinamsam pa ni David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y pinadala niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila, ito ay samsam ni David. Na makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan niya na hindi kasama dahil sa matinding pagod, at sila'y kinumusta niya sa mga, sabi dito, nakasama ni David at may mga makasarili at maramot. Sinabi ng mga ito, huwag nating bibigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin. Sabi ng ibang kasama, yung may mga makasarilita, maramot, sabi dito mga kapatid, huwag na raw bigyan yung mga nasamsam nila, huwag na raw bigyan yung mga hindi sumama. Sabi pa rito, ibigay na lang natin sa kanilang asawa at mga anak at paalisin na natin sila. Yun ang sabi mga kapatid. No? May mga nagdamot pa dahil daw sa hindi ito sumama sa kanila. At sabi dito, ngunit sinabi ni David, hindi tama iyan. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob sa atin ni Yahweh. Amen. Iniligtas niya tayo at binigay niya sa atin ang mga kamay, ang yung mga binigay sa kanilang kamay, yung kanilang mga kaaway, at nilusob, sabi rito, yung mga lumusob sa atin, kaya pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat. Sabi rito, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Yung mga lumusob sa kanila, yung mga nagtangay sa kanila, mga kapatid, inatak nila yon at nasamsam nila yung kanilang mga ari-arian, at meron pa silang nakuha. Kaya dito sabi ni David, dapat bigyan din sila kahit hindi sila sumama sa atin, dahil sila naman ay nagbantay sa ating mga gamit, dapat bigyan pa rin natin sila, no?
Napakabuti ni David, mga kapatid. Mula noon, iyon ang naging, sabi dito, patakaran ni David sa paghahati ng mga samsam. At ito'y sinunod ng buong Israel. Pagdating sa sigla, pinadalhan ni David ng bahagi ang mga kaibigan niya at ang pinuno ng bayan sa Juda. Ito ang binahagi ninyo sa mga kasamahan namin sa ito ang bahagi ninyo sa nasamsam namin sa mga kaaway ni Yahweh, sinabi niya. Pinadalhan din niya ang mga taga Bethel, Timog, Ramat, sabi rito, Jatir, Arior, Simot, Estemua at Rakal. Gayon din ang mga taga Jeramil at Sineo, mga kapatid. Pati ang nasa Horma, Borazan, sabi rito, Atak, Hebron at ang lahat ng lugar na narating ni David ng kanyang mga tauhan, mga kapatid. Amen. At yan po ang katapusan ng chapter 30. Napakabuti ng puso ni David, mga kapatid. Nakita nyo, lahat ng kanilang mga nadaanan, mga natirahan nila, yung mga nakasama nila sa paglalakbay, pinadalhan din niya ng mga nasamsam nila na galing sa Amalekita, mga kapatid. Hindi siya nagdamot. At sinabi pa niya, huwag kayong ganyan doon sa mga kasamahan niya na huwag na raw bigyan yung mga hindi sumama. Pero huwag kayong ganyan. Hindi man sila sumama, dapat sila ay magkaroon ng parte. At ito nga ang ginawa ng mga Israelita. Sinunod nila yung sinabi ni David na ipaghahati-hati ang lahat ng pantay-pantay. Maging tayo, mga kapatid. Maging tayo. Huwag tayo maging maramot sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong, mga kapatid. Dapat din natin silang tulungan, bigyan. Mahalin natin sila, mga kapatid. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating kapwa, mahalin po natin. Kagaya ni David, nawa ganun ang ating maging puso. At sigurado ko, kagaya rin ni David, tayo po ay gagabayan, sasamahan at poproteksyonan ng ating Diyos. Maraming salamat sa ating Diyos sa kanyang mga salita na ating narinig. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Magpapasalamat sa ating Diyos. Samahan niyo po ako at muli tayong yumuko. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, salamat na naman po sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa at napag-aralan ngayong umagang ito. Thank you, Father God, dahil dito tinuturuan mo kami maging malinis ang puso, maging mapagmahal, maging matulungin at huwag maging maramot sa lahat ng tao, sa aming kapwa, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Hindi man namin nakasama o ano man na nangyari, dapat pa rin kami tumulong at magbigay, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain, sa aking gawain. Dahil lagi mo po kaming sinasamahan, binabantayan. Salamat po sa inyong protection. Thank you for everything. For all the blessings, guidance, and protection. Kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Pagpapakain mo po sa lahat ng nagugutom. Pagbigay ng kasiyahan sa mga nalulungkot at pagbuo ng bawat pamilya. In Jesus' name, magiging maayos ang lahat. In Jesus' name. Thank you again for everything, Lord God. At sa katagumpayan pa ng aming mga gawain, kaayusan ng bawat bansa, O God. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Salamat po muli, mga kapatid. Mag-iingat kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.